Kung mahanap nila sa kanila na lang, I will sign a deed of donation to them. Kaya naman hindi raw niya tututulan kung pagbibigyan ng Senado na siyang tatayong impeachment body ang kahilingan ng prosekusyon na paharapin ang kanyang asawa at mga anak para raw malinawan tungkol sa kanilang mga yaman. Ang problema siguro dito sa mga ibang tao, hindi ko na sasabihin kung sino, siguro akala nila magnanakaw ako katulad nila eh. Gayunman naniniwala raw ang kampo ni Corona na ganti ang pagpapatawag sa pamilya ng punong maestrado sa hiling nilang ipasabina ang lead prosecutor na si Niel Tupas at iba pang mambabatas. Wala pa naman daw balak pigilan ng mga kasamahang maestrado ni Corona ang pagsisimula ng impeachment proceedings sa Lunes ayon kay Supreme Court spokesperson Maidas Marquez. Ang mga naka-assign daw sa 5 petisyong humihingi ng temporary restraining order sa impeachment proceedings hindi pa nagpapatawag ng special session. Siguro pinag-aaralan na lang nila at tingin nila sa kung ano man ang magiging decision nila sa January 17 is not yet gonna be too late. Gayunman, nangangamba raw si Marquez sa epekto ng mga atake sa Korte Suprema sa integridad ng institusyon. Yung constant attack on the Supreme Court, syempre can erode the confidence of the public on the court itself. Doon sa mga hindi masyadong nagbabasa, doon sa mga hindi masyadong inaalam kung ano nangyayari, doon sa mga hindi masyadong pinag-iisipan ang mga nangyayari, lahat ng naririnig nila, tanggap na lang sila ng tanggap eh. Diba? Yun ang nakakasama ngayon sa ating mga ahensya, sa ating mga institusyon ng gobyerno. Tuloy naman ang suporta ng mga empleyado ng Korte Suprema kay Corona na magsasagawa raw ng black protest sa Lunes. Yung mga statwa, ibabalutin namin ng itim. Ano pong symbolize nun pag binabalutan ng Yung the death of democracy. Tsaka yung kalye na yan, lalagyan namin ng mga black ribbons. Para sa unang balita, Lia Manialak del Castillo reporting. Isa sa mga akusasyon na nakapaloob sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, ang umano'y hindi raw niya pagsasapubliko ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pero sa pagsasaliksik ng Philippine Center for Investigative Journalism, lumalabas na pati ang mga kongresistang nag-aakusa kay Corona, pahirapang magbigay ng kopya ng kanilang mga SALN. Narito ang report ni Cara David. 188 na kongresista ang pumirma sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Ang isa sa ipinupunto nila, ang di paglalahad ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, tulad ng nakasaad sa batas. Pero sa ulat ng PCIJ, maging ang SALN ng mga kongresista mahirap daw makuha kung makukuha man. Nakailang sulat na daw ang PCIJ, pero sa 284 na kongresista, dadalawa lamang ang kusang nagbigay sa kanila ng kanilang SALN. Sabi daw sa kanila ng Office of the Secretary General ng Kamara, matrabaho daw kasing masyado kung ibibigay sa kanila ang lahat ng SALN at kailangan daw may sapat na rason sa paghingi nito. Bagay na ipinagtataka ng PCIJ dahil dati naman daw silang nakakakuha ng kopya ng mga SALN. Kinumpirma ng record section ng Kamara na hindi nga raw sila pumayag sa hiling ng PCIJ na ipaserox ang SALN ng lahat ng kongresista. Andito ako sa record section ng House of Representatives kung saan nakafile yung mga Statement of Assets and Liabilities na fina-file ng mga kongresista. Sabihin mo lang sa kanila kung ano yung pangalan na gusto mo. Halimbawa ito, folder ito ng SALN ni Speaker Feliciano Belmonte Jr. At dito makikita natin yung kanyang SALN for 2010. Pero hindi lang yung 2010 ha, pati yung mga previous years pa. Tingnan natin kung ano yung oldest na SALN na nandito. June 30, 1995. At ayon sa pamunuan ng House of Representatives ay available daw ito sa publiko. Ayon naman sa ilang kongresistang aming nakausap, bahala na raw ang Office of the Secretary General na maglabas ng record nila sa media. I don't know yan kung bagong policy yan o ano, but regularly kami nagfa-file. At since my first term ako, kami ni June Abaya sa 13th Congress, napapublicize yung SALN namin. As far as policy is concerned, bukas lahat. And in fact, in the last 8 months, marami ng disclosures na ginawa. There's just a particular process na kailangan pirmahan, pero
bawal yun na ipagkait. Nakasaad sa RA 6713 na karapatan ng taong bayan na mabasa ang nilalaman ng SALN ng mga kawani ng gobyerno. Makikita sa SALN kung gaano kahirap o kayaman ng isang opisyal. At dahil taon-taon nitong fina-file, maaari itong ikumpara para malaman kung gaano kalaki ang itinaas sa yaman ng isang opisyal simula nang pumasok siya sa gobyerno. Nakadetalye rin sa SALN ang lahat ng bahay, lupa, alahas, kotse at gamit ng isang opisyal. Saan ito matatagpuan? Ito ba'y binili, binigay o minana? At kung magkano ito? Ang SALN ang isa sa mga ginamit na ebidensya noon laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Di raw kasi dineklara ni ERAP sa kanyang SALN ang ilang mga mansyon. SALN din ang pinagmula ng tax evasion case laban kay Congressman Mikey Arroyo. Hindi rin daw kasi umano dineklara ng kongresista ang ilang bahay at ari-arian. Importante ang SALN. Kasi kung wala talaga sa SALN mo, and you own something that's not declared, the state will assume it's ill-gotten. And you have to explain it. So the burden of proof resides with the public official. Ito raw ang dahilan kung bakit importanteng maisabatas ang Freedom of Information Bill. Under the FOI, magkakaroon na ng isang standard, a definite and uniform standard procedure for accessing not just SALNs but government records and documents and papers, and that will be applicable to all agencies of government. Para sa unang balita, Cara David reporting. Sa ibang balita, inaabangan na ang taunang makulay na Sinulog Grand Parade sa Cebu na gaganapin sa linggo. Kaya naman puspusa na ang paghahanda para rito at may live report si Alan Domingo ng GMA Cebu. Alan? Yes, Pia, 2 araw na lang, Sinulog Festival 2012 na at handang-handa na ang Cebu City sa naturang selebrasyon sa darating na linggo. Sa katunayan, itong mga Sinulog dancers na nasa loob ngayon ng Cebu City Sports Center ay bahagi lamang ng 50 mga contingents na magpe-perform sa Sinulog Grand Parade. Sa kasalukuyan, nagsasagawa sila ng kanilang rehearsal bilang last-minute preparation na rin sa naturang parada. Samantala, nagsagawa naman ng dawn procession kaninang alas 4 ng madaling araw kung saan dinaluhan ng libo-libong mga deboto. Di mahulugang karayom, ang dami ng mga debotong lumahok sa naturang prosesyon. Bit-bit ang makandila at mga imahe ng Senyor Santo Niño at imahe ng Mahal na Birheng Maria. Naglakad ang mga deboto mula Fuentes Menia Circle patungong Basilica Minore del Santo Niño. Ito'y bahagi na rin ng kanilang panata sa fiesta ng Senyor Santo Niño. Samantala naman, Pia, sinigurado ng Cebu City Police Office ang matiwasay at mapayapa Sinulog Grand Parade 2012. Merong 3,000 kapulisan ang ikakalat sa buong lungsod ng Cebu. Maliban sa Philippine National Police, aagapay din ang Armed Forces of the Philippines para masiguro ang peace and order sa Sinulog 2012. Pia? Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Cebu. Samantala, ilang kumpanya ng langis magpapatupad na naman ang panibagong oil price hike simula ngayon alas 6 umaga. Magtataas ang petrol total ng 80 sentimos sa kada litro ng kanilang premium at unleaded gasoline. Dagdag na 25 sentimos sa kada litro naman ng regular gasoline at 50 sentimos naman sa kada litro ng diesel. Ang Petron may dagdag 40 sentimos din sa kada litro ng kerosene. Wala pang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung susunod sila sa price hike. Ito na ikatlong beses na nagkaroon ng oil price hike ngayong taong 2012. Ibinalik na sa Pilipinas ng gobyerno ng Amerika ang mahigit 4 na milyong pisong nakumpiska mula sa mga anak ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia noong 2003. Mismong si US Ambassador Harry Thomas ang nagabot ng cheque na nagkakahalaga ng $100,000. Alinsunod ito sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika sa pagbabalik ng umunoy nakaw na yaman ng retiradong general. Malugod naman itong tinanggap ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Part of the sentence, the United States court ordered the money forfeited to the Philippines as a symbol of the United States support for the anti-corruption efforts that you are leading. The Office of the Ombudsman gratefully accepts the amount on behalf of the real beneficiary of these proceeds, the Filipino people.
Mainit ang inaabangan ang paghaharap din ng 8th Division World Champion Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Ayon sa ilang boxing analyst, kung matutuloy ang bakbakan ng dalawa, tiyak na magiging dikit ang laban. Darito ang report ni Dano Tingkungko. Dahil sa hamon ni Pretty Boy Floyd Mayweather Jr. sa Twitter, muling nabuhay ang usap-usapan kaugnay sa pinakaabangang laban nila ni Manny Pacquiao. Ang mga tweet na ito ni Mayweather tahasang paghamon na magharap sila ni Pacquiao sa May 5 bago siya makulong sa June sa kasong domestic violence. Pahig naman daw si Pacquiao na makaharap si Mayweather basta 50-50 ang hatian sa kita. Kung magkataon ayon kay Pacman, hindi bababa sa tig $60 milyon ang kikitain nila ni Mayweather. Balot ng kontrobersya ang inaasahang umano'y pinakamalaking laban sa kasaysayan ng boxing. Taong 2009 nung unang magpahiwatig si Mayweather na gusto nitong makalaban si Pacquiao. Pero nadiskaril ito ng pagbintangan ni Mayweather si Pacquiao na gumagamit ng performance-enhancing drugs at magpumilit na sumailalim sa Olympic-style drug test. Umabot pa ito sa pagsampa ng defamation case ni Pacman laban kay Pretty Boy Floyd. Taong 2010 muling pinag-usapan ng laban pero nauwi rin ito sa wala nang di magkasundo ang magkabilang kampo sa hatian sa kita. Ayon sa ilang mga boxing analysts, malaki raw ang posibilidad na matuloy ang laban sa pagkakataong ito. Yan ay kahit pa may iba ng nakatakdang makalaban ang dalawa. This is one of the nearest in the past 2 years they have had negotiations. Serious challenge yan, ano? At I think mukhang both camps will now be on the nearest possibility na matuloy yung laban. Ang ano ngayon, I think ang issue na lang talaga ngayon is the date of the fight. Magandang pagkakataon din daw ito kay Pacquiao na tuldukan ng anumang naging agam-agam ng ilan sa huling laban nila ni Juan Manuel Marquez. This will be the defining fight para kay Manny. Okay? If Manny wins this fight, siya masasabi na siya unang nagbigay ng talo kay Mayweather. In fact, more pressure para kay Pacquiao to win this fight. Para magkaroon ng second fight, para magkaroon ulit ng third fight. The reason why na Mayweather is serious and eager to fight Manny Pacquiao is the controversy nung previous fight na hirap si Manny Pacquiao against the counter-puncher like Juan Manuel Marquez. And Mayweather knows in himself that he is the better counter-puncher. Kung matuloy ang labang Pacquiao-Mayweather, ayon sa dalawang boxing analyst, asahan na raw ang labang utakan na mauuwi sa isang kontrobersyal na desisyon. I will not expect this as a slugfest. We should expect a tactical fight. We should not expect fireworks. We should not expect even a knockdown or a knockout. This will be a chess match inside the boxing ring. Perfect match kung tawagin sina Pacquiao at Mayweather. Parehong matatalinong boksingero na magkaiba ang lakas at kahinaan. Ang strength naman ni Mayweather, masyado siyang accurate punching, magaling naman siyang dumipensa. Ang strength naman ni Pacquiao, volume of punches naman at yung aggressiveness naman ni Pacquiao. So, alam na ng buong mundo yan. Para sa unang balita, Dano Tingkungko reporting. Dalawang sakay ng motorsiklo sugatan matapos sumalpok sa isang truck sa Quezon City. At Robert Downey Jr. excited na para sa Iron Man 3. Huwag pa uli, tutok lang sa unang balita.